Good evening, good evening. Tayo po'y tumayo. At tayo. Father God, Lord Jesus, maraming salamat po sa gabing ito. Binigyan mo sa araw na aming kalakasan. Maraming salamat sa amin, binigyan mo ng kalusugan. At maraming salamat sa araw pong ito, binigyan mo kami ng oras, makatin po kami sa midweek service. Ang lahat pong aming to ay ginagawa. Nagpupuri, nagpapasalamat kami. Ilang araw na lang po, malapit na po ang Victory Retreat. Sana bigyan mo kami ng kalakasan. Lahat po ng aaten ay maging kalusugan. Lahat po perfect. Bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa sa gabing ito at ang mga aaten ng Victory Retreat. Ang lahat pong ito na ginagawa namin ay sa pangalan ni Jesus. Amen. History that is beaten, you have rescued me. Check it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have wondered it. Check it out, Jesus is alive. He's alive. I am yours, Jesus, you are mine. Amen. And this joy, perfect peace, earthly pain, finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Let's shout! He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away, oh, happy day, I'll never be the same, oh, happy day, you wash my sin away, oh, happy day.
day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name. Ikaw natin ang malakas, Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I change. Jesus, 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 Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. I'll never understand. Forever I change. Forever I change. Forever I change. Amen! Amen! Sige po. Sige nga po, muli po, atin pong isigaw ang pangalan ni Jesus. Let's shout, Jesus! I know we can shout louder than that, amen? Sige nga po, at again, let's shout the name of Jesus! 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 Yes, Lord! Di po kami mapapagod na isigaw yung pangalan mo, na banggitin yung pangalan mo over our every lives, Panginoon, over every situation, because there is power in your name, God. There is healing in your name. There is freedom in your name, O God. Lahat ng klase ng kailangan namin sa buhay namin, O God, sa iyo namin yung matatagpuan. Lord, right now, ang gusto po naming maranasan ngayong gabi is yung Holy Ghost mo, God. We want to feel your fire, God. We want to feel your spirit. Lord God, we are inviting your presence in this place, God. Come fill us up. Come fill every heart na nangangailangan, Lord God, ng pagpuno. Lord God, pagalingin mo lahat na nangangailangan ng kagalingan. Palakasin mo lahat ng nanghihina. Pagpalain mo lahat, Lord God, na kailangan ng pagpapala. And we know and we believe na lahat ng bagay na ito ay kaya naming makamtan because there is nothing impossible, Panginoon, pagdating sa'yo. Can we all lift our hands as high as we can, na parang inaabot natin yung Panginoon? And let's say, Lord, we want to feel your presence. We want to feel your power. We want to feel your miracle right now, Lord God. Pakilusin mo ang iyong apoy. Pakilusin mo ang iyong mga anghel sa kalagitnaan namin, Lord God. Punuin mo kami ng pagpapala.
Buksan mo ito ng sobrang laki, O God, so that lahat ng ibibigay mo sa amin ay babagsak na kami mismo mamamangha. Kami mismo ay magugulat sa kung ano ang kaya mong ibigay sa amin ngayong gabi. Kaya Lord God, di kami mapapagod sa pag-awit, di kami mapapagod sa pagsigaw, hindi kami mapapagod sa pagtaas ng aming mga kamay dahil alam namin na nakikinig ka at may gagawin ka, O God. Jesus God, oh, let your spirit come in this place, God. Oh, we want to feel more of you, God. Strip me back of all my pride, my possessions. Till all we want, God, till all I want and all I seek is your presence. Again, let's sing, strip me back. Strip me back of all my pride, my possessions. Till all we want, God, till all I want and all I seek is your presence. Let's sing, awaken me, awaken me. A fire and a zeal, a fire full of love. Heaven open up. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, yes, Lord, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire, come, Holy Spirit, Holy Spirit. Again, let's sing. So come and fill this place with your mercy, with your grace, Holy Spirit. Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire, come, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Again, let's say, strip me back of all my pride, my possessions, till all I want, till all I want, and all I seek is your presence. Let's sing, awaken me, awaken me. Yeah.
We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to. Yes, Lord, we want more of your presence. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, oh, consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit, so come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit, with power and with love, all consuming fire, come. Holy Spirit, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall in this place. God, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. Lord, I need more and more of you. Fill us again, God. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit.
when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Oh yes, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Salamat, Lord, sa napakatamis mong presensya namin naramdaman right now. Sarap magpuri, ang sarap sumamba sa iyo sama-sama, Panginoon. Ang sarap mamahinga, Panginoon, sa iyong piling, Panginoon, sa pamagitan ng gawain ito, Panginoon. Ipinapaubaya po namin sa inyo lahat, Panginoon. Gusto po namin ma-feel patuloy, Panginoon, yung dakilang pag-ibig mo, yung kapayapaan, yung kalakasan nagmumula sa iyo, Panginoon. Gusto po namin feel, Panginoon, yung yakap mo, Panginoon, na tunay pong nakapagbibigay sa amin ng matinding comfort at kalakasan, Panginoon. So, Father God, sa aming gawain tonight, patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, patuloy ka naming itinataas, Panginoon. Hallelujah. Sige, patuloy tayo mag-worship sa Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, oh, yan ang mga yan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Sa iyo kami magpuri pagsamba, Lord. Hallelujah. Oh, yan ang masika. Yan ang glory, glory. Hallelujah. Oh, yeah. So deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, in my own big right to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my only right to know you all my life. Love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, you're my
Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Come on, the Lord, you have the voice to sing. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Oh, let it be a sweet, sweet sound in your ears. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, tayo po yung mga ngopo. And pakinggan po natin mga ilang mga updates, announcement. Yan. Ayan. Good evening po. Meron po ba? Good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Malamig po ang panahon ngayong gabi. Pero kanina umaga po ay napakainit. Po hanggang tanghali. Ayan, dahil po malamig ang panahon, maraming salamat kay Lord kasi binawasan niya po yung init na naramdaman natin ng mga nakaraang araw at itong araw na ito. At pasalamatan po natin si Lord dahil tayo po ay may mga magse-celebrate ng birthday. Ayan, sa month of August po natin. Ayan, happy birthday po sa mga celebrants. Ayan, noong 12 po,
si Brother Allen Jacob Bautista, ang ating Pogi, Papi, PL, ayan. At ang ating Brother Paul David Bagnas, Dolorisa Lucien Sualep, anong 15 po ay si Vic Emmanuel Bagnas, at Sister Vilma Peña, and 16, Sister Danica Kulan-Kulan, 17, Sister Corinta May Abesada. At gayon din po, pasalamatan natin kung may mag-celebrate po tayo ng anniversary, wedding anniversary. Ayun, meron. Ayan po, noong August 19, si Brother Judy and Sister Richelle Macaraig. Ayan, happy wedding anniversary. Si Jomel, bukas. Ayan, Brother Jomel, dahil hindi ka umaamin sa amin, ha? Nabuking ka today. Happy birthday po sa iyo. Bukas, ayan. Pagpalain po ng Lord ang mga inyong birthday wishes. Ngayon din po, ayan po yung mga mag-celebrate natin ng buong month of August. Ayan, nawitan po natin sila ng happy birthday and happy wedding anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Amen. Thank you. Thank you, FG. Happy, perfect daw pong happy birthday ninyo. Thank you, Lord. Perfect po yun. Ayan. Sa mga magbe-birthday po at wedding anniversary, grant po ng Lord ang mga desire ng inyong puso at pagpalain. Pati yung mga relationship. At another announcement po natin ay ang ating services. Ayan, may services po tayo every Sunday sa pong service natin every 9 a.m. to give way po sa services natin during hapon sa GMA, SOB GMA. At the same time, meron din po tayong midweek service, 6:30 p.m. every Wednesday. At every last Wednesday of the month, nagkakaroon po tayo ng Intercessors Night. Wala po tayong live stream doon. Tapos, meron din po tayong Kids Zone online. Patuloy din po sa ating Kids Zone. Binibigay po natin ng posting doon, yung mga updates po na nangyayari sa ating mga kids. Kaya yun po. Tapos, ganun din po, meron din po tayong prayer fest. Yung sa prayer fest po natin, composed of family, church family, biological families, empowerment, stability of finances, and timely issues, which is everyday po kailangan bigyan po natin ng points na isama sa prayers natin, maging sa mga family altar po natin. At the same time po, dun po sa mga prayer of healing, meron din po tayong mga prayer of healing sa mga kapatiran po nating nangangailangan ng ating mga sama-samang pananalangin upang patuloy po ang kagalingan ay kanilang maranasan, maging ang miracle at biyaya ng Lord. Dahil sila po ang, si Lord po ang pinakadakilang manggagamot ng bawat isa sa atin. At ngayon po, additional announcements po, meron po tayong event na mangyayari. Alam niyo po ba yon? Ayan, yes daw, sabi ni Sister Jaas. Parang si Sister Jaas lang yata nakakaalam. May event pong ba mga gaganap ngayong darating na week? Amen. Ayan. Meron po tayong magaganap na encounter or victory retreat ngayong pong August 25 and 26, which is Sunday and Monday po. Ayun. Tapos din po, meron din po tayong meeting after ng service. Doon sa PL po at saka doon sa Victory Retreat staff. Yun po, wag muna po kayong umalis kasi po may mga kailangan po tayong discuss para po preparation doon sa ating dadating na Victory Retreat. At the same time, meron din po tayong registration fee which is ngayon po yung deadline natin. Suppose dapat po nung Sunday pero syempre po binigyan po natin ng extension ngayong Wednesday. So doon po sa mga magbibigay pa ng kanilang registration fee sa mga delegates, 700 po yun. Pwede po nating iabot kay Sister Annie or kaya sa mga mentors natin, pagbigay alam lang po natin. At the same time, additional announcement din po and meron po kaming mga
kinakatok sa mga puso, no, para po sa sponsorship sa ating Victory Retreat. Kasi ito po ay isang mahalagang gawain ng Lord. Magiging bahagi po ang bawat isa dito. Ngayon po, meron po kaming open po ang church, open po ang bawat isa na makatanggap po ng sponsorship and seed doon po sa gawain natin na darating, no? Kasi alam po natin kung ano po ang gagawin ng Lord sa mga delegate na mapupunta doon. Parinig nga po ng isang sigaw ng mga delegates. Mahina. Pastor, mahina po, pastora. Yung mga nag-encounter. Ayan. Ayan, alam nyo na po ha, may example na. So, doon po sa mga magsisid, magiging sponsor, at the same time sa mga delegates, no, yung pong ibibigay natin para sa Lord, o yung isi-share po natin, hindi po ito mawawalan ng kabulan. Alam nyo po kung bakit sila maingay. Pag hindi po kayo na-bless, ibabalik po ng church ang mga ibinigay po ninyo. Ayan po. Kasi po, malalaman po natin after ng Victory Retreat kung ganyan pakaingay yung mga delegate o ganyan pakahina. Kasi isa po yun sa mga nasa harapan nyo, na bunga po kami ng encounter. So, masasabi po namin na isa pong encounter sa nagpabago sa buhay namin. At the same time, hanggang ngayon po, bit-bit namin yung mga natutunan namin doon para po maging gabay namin. So yan. At dahil dyan po, hindi rin po natin kakalimutan na magbigay tayo sa Lord, di ba? Ito po ay isang gawain natin and ministry natin para sa Lord na ibibigay po natin ang lahat ng para sa Kanya. Isang testimony lang po nung Sunday. Nung Sunday, medyo nagulantang lang din ako. Kasi sabi ko nga, wala po akong phone nitong nakarang mga araw since Sunday, Monday, Tuesday, and until kaninang morning. So hindi po ako masyadong nakakasin sa mga sa mga message nyo kung nagme-message man po kayo sa akin. Kasi po nagkaroon po ng insidente na nung Sunday nagda-drive ako, si Liuj po nakatulog sa e-bike, pambihira. Hawak po yung cellphone ko. Ayun, nag-jump ang cellphone. Ang napakagaling po doon, ako din po ang nakagulong sa cellphone ko. Di ba po? Tapos po, nung nagulungan ko siya, di sabi ko, may kasunod po kaming motor, bus, saulog at saka kotse. Di hinarang ko na po yun, nasa ko, wait lang po. Di alam na nila, lumihis sila. Sabi ko, pampihira yung phone ko. Sabi ni Liuj, Mama, sorry, nakatulog ako. Yung phone mo, tumundag na. Sabi niya, ganon. Di, kinuha ko, no? Nung pagkakuha ko, buhay pa naman si cellphone. Kaya lang po, hindi ko na siya magamit. Nagamit ko siya siguro buong maghapon. Tapos, next day, hindi ko na talaga siya magamit. So, sabi ko, Lord, ang galing mo. Kasi, nung time na yon, wala din po akong pampaayos ng cellphone, pampihira naman. Sabi ni Sean, Ma, 2.5 lang yan, touchscreen lang yan. 2.5 lang yan? Nilalang mo yung 2.5? Sabi ko, ganon. Tapos sabi naman ni Jean, hindi, te. 1.4 lang yan. 1.4 lang yan. So, nung kanina po, di pinadala ko siya sa manggagawa. Sabi ko, Jean, dalhin mo nga ito nak dun sa naggagawa ng cellphone. Tingnan natin kung marirecover pa. Di dinala niya po, no. Nagpadala ako 2,000. Yung 2,000, di syempre po, 2.5 kulang na yon. Kung 1.4, okay lang po yon. Nung pinagawa niya po, nagawa. Praise God, palakpakan niyo po. Ayan, kaya okay na po yung phone ko. Nagawa siya. So, parang bago po siya. Pero ang binayaran ko lang po is 1 to 50. Yeah. So naalala ko yung word ng Lord na sabi niya, bakit hindi mo ako subukin? Bakit hindi mo ako subukin nang maranasan mo kung anong gagawin kong balik sa'yo? Di ba? Kasi alam ko sa sarili ko na kulang hindi ko kayang tustusan po yung pangangailangan ko. Which is basic need ko din naman as tao ngayon. So sabi ko, Lord, hindi ko po kayang tustusan to, bahala ka na. So, tinake ko yung challenge, no? As Christian, tinake ko yung challenge. Sige, dali mo yan doon sa paggawaan. Bahala na kung magkano at kung magagawa pa siya. So, after nun, pagbalik niya, ang bilis, pagbalik ni Jean, ate, okay na yung cellphone mo, 1 to 50 lang binayaran ko. So, ang galing ni Lord, may sukli pa akong 750 na pwede ko pong i-tights ngayon. Di ba? So, salamat sa Lord kasi po, binibigyan niya tayo ng mga struggles, binibigyan niya tayo ng mga ano po siya, unexpected. Pero alam ni Lord na kailangan mo yung bagay na yon
Pero sa bagay na yon, alam ni Lord, pag sinubok mo siya, ibabalik niya rin sa'yo ng mas maayos pa. So, praise God. At ngayon po, magbigay po tayo ng may kagalakan. Ba para ba 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 ba para ba. Halika't sumabay sa awiting palangit, huwag maiiwan makakapumangit. Pararap ba ba, sumama ka sa pagdiriwang. Huwag maiyak, tama na ang selang. Purihin ang Diyos, paparapa, umawit ng buong lakas. Sumigaw sa galak, paparapa, sumayaw na may sigla. Ipalakpak ang kamay, paparapa, ipadyak ang mga paa. Hanggang siya sa saya, paparapa. Tarana, tarana, tarana. Paparapa, paparapa, paparapa. Paparapa, paparapa, paparapa. Sige po tayo magsitayo. Sabihin mo nga po sa katabi mo, alam mo ba ang declaration, napaka-powerful niyan. Kasi may mga bagay po na pag nagde-declare tayo, hindi siya dapat mangyari, pero nangyayari siya dahil nagde-declare po tayo. Amen? And dahil po dyan sa pagde-declare natin, naranasan ko po yung isa sa mga open doors na pinagpe-pray ko kay Lord. So, ngayon nga po, before natin siyang banggitin ulit, pwede pong isa-isahin natin. Nasabihin natin, promotion, akin ka. Connections, akin ka. Doors of heavenly blessings, akin ka. Breakthroughs, akin ka. And opportunities, akin ka. In a count of 3, let's declare 21, 2, 3. 2024 is the year of the open doors. I speak to my doors of promotions, connections, doors of heavenly blessings, breakthroughs, and opportunities to open. This year will be my greatest year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, amen. Yes, amen. Wow, thank you, Lord. Praise God. Yan. Thank you sa ating mga FG sa patuloy na panguna sa ating pag-aawitan. No? At lumalaki na rin po ang pamilya ng FG. Sabi ng mga dancer, sana all. So, yung mga maroon din po umindak dyan, kayo po ay pinananawagan po ng mga dance ministry po natin, no? Especially mga men's, mga lalaki na marunong sumayaw, no? Ayan, so praise God. So palakpakan po natin yung ating mga OJT, no? Kahit na talagang medyo naninibago, no? Si Joven parang namumutla kanina, pero sa umpisa lang naman yan. Okay, so wow. Sino po dito ang mahilig mag-moment? Wala naman pong aamin, ano po. Pero yung po bang katabi mo, sa tingin mo, mahilig mag-moment? Madalas mag-moment? Yan. Okay? So, sino po yung kapatid mo, meron kang kapatid na mahilig mag-moment? Boyfriend o girlfriend na mahilig mag-moment? Asawang mahilig mag-moment? O ikaw mismo, mahilig kang mag-moment. Ayan. Parang ganito, yung tipong... Yan. Yan. Yung mahilig mag-moment. Halimbawa, yung moment na binabakurang kanya pero wala kayo. Na wala yung TV. So, sakto na may pagkakasabi kung wala. Na wala yung... Ayun. Yung moment na binabakurang kanya pero wala kayo. Ano tawag doon? Ang tawag doon ay illegal mining. Tawag doon. Ayan. Illegal mining ang tawag doon. No? Yung binabakurang ka pero wala kayo. Sino dito na minsan experience yung talaga nagmo-moment ka pero biglang sabi ng leader, let's close our eyes nang open the eyes. Yan.
Yung pang feel na feel mo talaga, sabi doon, wow, let's close our eyes, sabi ng song leader. Tapos maya-maya kumantan, ang kanta pala, open the eyes. No, parang naguluhan ka, di ba? Parang, okay. So, sabi nga, to each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered. Yan. High-tech po kasi yung ano natin, tamo. Oh. Ang galing na. Oo. Camera, ano mo nga, ano? Pakilapit mo nga, ano? O, high-tech po kasi yung ating wireless mic, no? Wala po kayo mabibiling ganito. Talagang napakadalang po ng... Oo. Kahit saan kayo pumunta, wala po kayong makikitang ganitong klaseng wireless mic, na? So, ang galing. Di ba? So, praise God. Okay, so tuloy po natin. To each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing unique to them and fitted to their talents. What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified for that which could have been their finest hour. Sabi nga ni Winston Churchill, no? And sabi pa niya, to each, ito po yung mas maliwanag siguro, no? What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified for that which could have been their finest moment. So ang tanong, gusto mo ba ng special moment? Sino ba dito gusto nang magkaroon ng special moment? Yan. So, sabi nga, masarap din naman may mga special moment. Yan. So, kung gusto po natin special moment, ito sabi niya, ito yung special moment. Tamang pagkakataon, one more chance, magandang pagkakataon, or finest hour. Yan. Yan ang yung mga special moment, tamang pagkakataon, one more chance, magandang pagkakataon, or finest hour. No? So may mga pagkakataon na talagang gusto po natin na meron tayong moment ng tamang pagkakataon. Yan. So, minsan yung mga nag-a-apply, sana ito na po yung tamang pagkakataon ko. Sa mga manliligaw, sana ito po yung tamang pagkakataon ko. Na kapag in-approach ko siya, sana naman wag niya akong Oo. So, finest, tapos yung magandang pagkakataon, o kaya naman one more chance. Yan. Sa mga nagkakaroon ng problema, tapos nag-uusap, sana bigyan pa niya ako ng isang pagkakataon. Okay, so in Judges chapter 6 verse 12, Judges chapter 6 verse 12, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, O mighty man of valor. Sabi mo nga sa katabi mo, the Lord is with you, O mighty man of valor. O woman of, mighty woman of valor. O kaya hindi nag-react yung katabi mo man sinabi mo, woman siya to. Yan. So, the Lord is with you, mga kapatid. The Lord is with you. Okay? Ngayon, gusto ko po ibaba sa inyo, nalapit po yung ating encounter, especially sa mga delegates po ng candidate for encounter. So, ito po yung gusto ko po sabihin sa inyo, be ready for your special moment. Come on! Be ready for your special moment. Moment mo na ito. Kaya wag ka nang bibitiw. O kaya wag mo hayaan na yung special moment mo ay mawala. Yan. So in 1 Samuel chapter 3 verse 1, 1 Samuel chapter 3 verse 1, unang Samuel 3:1. Sabi diyan, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Noon, directly ang Lord nangungusap. Wala pa yung mga vision na yan. So siya, sa panahon na ito, kaya nga po napakahalaga sa kanila. Sabi doon, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Kaya,
Ngayon, sabi dito, in 1 Samuel chapter 3, verse 1, 4, and verse 10, sa NIV, one night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his unusual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." The Lord came and stood there, calling us at the other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." Come on. Sabihin nga rin po natin yun, "Speak, for your servant is listening." Yan. So sa tonight, sa gabing ito, nasa live stream man tayo o nasa online man tayo o dito, ito po ang ating gawing spirit. "Speak, Lord, for your servant is listening." Ibig sabihin, open yung puso mo, open yung mind mo na yung message for tonight is para sa'yo. No? So, "Speak, Lord, for your servant is listening." Ayan. Dito mata po natin, konting background, Eli was lying down to his usual place. Si Eli po kasi natutulog yan, si Samuel natutulog yan malapit sa Ark of the Covenant. No? So, wow. Parang si Iman, pag natutulog dito, malapit sa altar. Minsan sa altar yata mismo natutulog si Iman sa si John. No? So, pag dito natutulog na Saturday. Okay. Samuel was near the Ark of the Covenant. No? Si Eli was lying down to his usual place. Meron po tayong mga ilang reason na bibigay po dito. Major reasons how you can miss your special moment. Listen carefully. Reasons how you can miss your special moment. Major reasons. Okay? Kaya dapat maging aware tayo, especially mga candidate for encounter. No? Meron mga major reasons how you can miss your special moment. Pero hindi lang sa mga candidate, lahat po tayo. Kasi meron po tayong mga bagay na gustong gawin for the Lord, pero may mga major, meron tayong mga tinatawag nating maaaring dahilan, pwede nating ma-miss ito. Ano kaya yan? Una, he lost his ability to hear from God. He lost his ability to hear from God. Sabi niya, "God, what are you saying?" In verse 1, say, "In those days, the word of the Lord was rare. God no longer speaks to Eli." Kaya bawat word na yon napaka-importante. Kaya po tayo, sa bawat salita ng Panginoon, sa bawat pangangalan salita ng Panginoon, napaka-importante. Kasi malay mo, darating ang panahon, hindi ka na makakarinig ng mensahe ng Panginoon. Kaya napakaganda na sa bawat pagkakataon, samantalahin natin yon. So dito, he lost his ability to hear from God. No? Kaya tayo po, ang Lord po nangungusap din sa atin individually, and sometimes gumagamit siya ng somebody, mentor man yan, spiritual leader, parents mo man yan, friend mo yan, pwede gamitin ng Lord para iparating sa iyo mensahe. No? Ang kailangan dito, handa ang taingan natin. Kaya sa mga pagkakataong ito, maging aware tayo kung ito'y salitan, word ng Lord o word ng kabilang side. Paano ba natin madidiscern? Kapag yung word na yan ay word of encouragement na tumuloy ka sa gagawin mo para sa Lord, that's good. Pero yung word na parang dinidiscourage ka, that's bad. No? So, kasi ibig sabihin, yan ay salita ng pambulabog sa iyo na para hindi ka maka-attend. Kaya dapat maging aware po tayo. Habang lilipas sa mga araw, maraming mga salita na marinig po tayo na kung saan pwedeng maka-encourage or pwedeng maka-discourage. Okay? So, pangalawa, he lost his ability to see. Una, nawala yung kanyang abilidad para mapakinggan ang salita ng Panginoon. Pangalawa, he lost his ability to see. Parang lumabo yung kanyang paningin sa mga bagay na gustong makita ng Panginoon. In verse 2, one night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see. Yan. So, maging aware din po tayo, mga kapatid, na yung mga bagay na nakikita po natin, na dapat makita po natin, especially yung gustong makita ng Lord, gusto ng Lord na makita natin. Ano ba yan? Positibong bagay, mga bagay na makapapalakas sa atin, mga bagay na makaka-encourage sa atin.
Yan. Pero yung mga bagay na makikita natin, hindi makakatulong sa buhay mo, definitely hindi sa Lord yan. Nakaka-distract o mga bagay out of focus, definitely hindi po sa Lord yan. Kasi si Lord, yung mata na bibigay, yung spiritual eyes na binibigay niya sa atin o pinapagamit niya sa atin para makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita, yung nakikita niya, makita natin. Halimbawa, sa mga delegate, ano ba nakikita niyo? Bukod sa 700. Nakita niyo ba yung 700 ay kulang pa sa blessing na matatanggap niyo? Ang nakita ba yung excitement? Wow! Na-excite ako. Ano kaya ang gagawin doon? Ano kaya yung mangyayari sa akin doon? Bakit kaya yung mga nag-encounter ko sumigaw talagang wagas? Ano kaya ang meron doon na gusto kong makita? Yan. So dapat yung mata po natin, yung spiritual eyes natin, ang makita po natin yung mga bagay na gusto ng Lord na makita mo. Habang nag-worship, ano nakikita mo? Nakita mo, wow, ang sarap tingnan ng ang bawat isa ay nagsasama-sama, nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. Nakita mo yung mga positibong bagay. Nakikita mo, wow, ito yung mga bagay na, wow, napapawaw ka. Yan. So, ibig sabihin, yung mata na nagagamit mo, yung mata na gusto ng Lord, yung makita mo, yung dapat makita. Yung katabi mo, ano ba nakikita mo sa Kanya? Dapat makakita ka ng mga positibong bagay. So, dapat nakita po natin yung blessing, nakita natin yung pabor ng Lord, nakikita natin na kung saan yung mga bagay na ito, parang napapawaw ka, wow, parang kailan lang, pangarap ko lang, pero ngayon, eto na ako sa pangarap na ito. Amen. No? So, imagine mo, nakakatuwa, no? Noong Sunday, meron tayong bilis na e-bike. Yun nga lang, kita yung pangalan ng church. Oo. So, di ba? E-bike na 4 na ang wheels. Di ba? So, paunti-unti na, palibel na palibel. Mas palaki na ng palaki yan eh. Oo. So, susunod, baby bus na yan kasi para swabing-swabe, kasang-kasa sila lahat, isang baby bus na, no? Yan. So, ano yung nakikita natin? Nakita natin yung mga bagay na, wow, ang galing na Lord, minapopromote. Meron tayo isang kapatid dito, wow, upo pa lang doon sa picture pa lang, parang kita-kita mo ng, oo, di ba? So, nabigyan ng isang posisyon, no? Pinagkatiwala ng isang posisyon. So, wow, ilan sa atin dito mga napopromote na sa trabaho, wow, thank you Lord. So, of course, kahit po nakikita natin negatibong bagay, no, talagang hindi pwede din natin makita. Pero sabi nga dito, kaya po natin purihin ng Panginoon maging sa panahon ng saya at panahon ng lungkot. Kasi yung matang atin nagagamit ngayon, kahit may lungkot, alam mo, after ng pagluha, kasunod nun ay isang matinding ngiti. Amen. So sabi nga po ni Helen Adams Keller, when she was asked one time, what would be worse than being born blind? She quickly replied, to have a sight and no vision. No? When she was asked one time what would be worse than being born blind, she quickly replied, to have a sight and no vision. Sabi nga sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth in the law, happy is he. Halimbawa, meron tayong dapat nakikitang vision. Ano nagbibigay ng pangitain sa atin eh? Ano ba ang gusto natin marating? Ayan. Sa mga mag-i-encounter, definitely dapat bago kayo lumabas, magkaroon kayo ng mga panibagong vision. Sa mga nag-encounter, no? Yung nakita niyong vision, nasaan na kayo ngayon? Nandun na ba kayo nakatungtong sa binigay na vision ng Lord ngayon? Ito na kayo, wow. Hindi ko akalain magiging PL ako. Hindi ko akalain magiging musician ako. Hindi ko alam magiging dancer ako. Hindi ko alam magtuturo pala ako sa kids. Hindi ko alam na magiging usher ako. Akala ko, mauupo lang ako dito makikinig. And all of a sudden, wow! Nung nag-encounter, nakakita ka ng mga vision doon, paglabas mo, akala mo isang pangitain lang. Yung pala, may katuparan to. Amen?
Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Kaya po tayong mga people of God, dapat meron po tayong ina-achieve, meron po tayong dinidesire na maabot pa mga bagay-bagay. Kasi ang Lord, nilikha po tayong patuloy po tayo nag-grow. Hindi po tayo pwedeng maging stagnant lang. Ano ba yung word na perish? Perishable sa Tagalog, panis. Happy is the man who keeps the vision. Masaya ang nasa vision dahil may vision. No? Buti pa nga yung may vision eh. No? After na sweldo, tako na naman si pare. Golf na naman kami. Mayroong natatanaw eh. No? Pero of course, tayo po dapat manatili tayong merong vision. No? Pangatlo, he lost his passion for God's presence. No? Ito isang matindi, no? He lost his passion for God's presence. Sabi diyan, in verse 3, says Eli was lying down in his usual place. Parang naging kampante na lang. Nothing really happens. He lost his passion to encounter God daily. He lost his sense of adventure. No more hunger for new things. Kaya ito po maganda po sa atin, no? Hindi inahayaan ng Lord na manatili po tayo sa ganong sitwasyon. Kaya yung katabi mo, umaangat na level niyan. Dati hindi nagtataas ng kamay, ngayon nagtataas na ng kamay. Dati tahimik lang mag-worship, ngayon umiingay na. Gumagalaw na. Dati kala mo, statwa lang na nandyan. Pero ngayon, may reaction na. Why? Because nadadagdagan ng passion. Tayo po dapat, nadadagdagan tayo ng passion, hindi nababawasan ng passion. No? So, nothing really happens. He lost his passion to encounter God daily. He lost his sense of adventure. No more hunger for new things. Kaya kita nyo, kapag po tayo ay nababawasan yung passion natin sa Lord, yan mararamdaman natin. Ayoko na magsimba, parang tinatamad ka magsimba. Ang nakikita mo yung mga negative, ay ako magsimba kasi yung si kapatid na ganito, naiinis ako. Ano ba ginagawa siya? Wala naman. Pag nakita ko lang sa naiinis ako sa kanya. Di ba? So, bakit ganun? Doon ka nakatuon. Hindi naman yung santong nakalagay doon sa harapan eh. No? So, ayoko nang umattend ng BG. Ayan. Nababawasan ka ng desire and passion. Nababawasan ka ng excitement. Ibig sabihin, yung passion na yan ay unti-unting bumababa. Nangyayari, parang nagiging lahat ng bagay, nagiging regular na sa'yo. Ito po ang danger po ng natin po na people of God, no? Yung nababawasan ka ng passion, nababawasan ka ng excitement, kasi parang feeling mo lahat na lang to regular eh. Kaya tayo po, minsan iniikot-ikot natin yung sunod-sunod ng gawain eh. Kasi kapag patuloy na gano'n, nangyayari, nagiging parang routine na lang. Kaya ang tawag doon, nagiging traditional na lang. Kasi after ng ganito, ito gagawin. No? Parang nung nandun tayo sa malaking simbahan, alam mo na gagawin. No? Tapos kakantahin yung ganito. Susunod na ganito, maghahawak-hawak kamay. Pagkatapos noon, may tapos magkukommunion, tapos ganito. Tapos pagkatapos noon, eto na yung ending. Tapos benediction, lalabas na. So, parang naging routine na lang. Kaya po tayo dapat, ang tinitingnan po natin dito, lagi ma-excite po tayo. Ang tanong dito, ano kaya yung kakantahin namin sa Sunday? Ano kaya yung mensahe this coming Sunday? Sino kaya makakatabi ko sa Sunday? Ano kaya yung flow na gagawin ng Lord sa Sunday? O sa bawat services natin? Ayan. Para hindi mawala yung tinatawag nating excitement or passion. Parang ito, no? Pag di ka nasasaktan kapag di mo nagawa yung gusto ni Lord, ibig sabihin, wala ka na doon. Yung passion wala. Nawalan ka na ng parang focus kay Lord. No? Samantalang noon, pag hindi ka naka-attend, ang sakit siya, parang hinayang ka, hindi ako naka-attend. Pero pag hindi ka na nanghihinayang at hindi ka nasasaktan, pag hindi mo nagawa yung pinakapagawa ng Lord, wow, dangerous po yan. Nakakatakot na po yan. Baka unti-unti tayo mawala. Or meron naman nag-church o kaya nag-ministry pero ginagawa na lang na wala ng excitement. Pwede rin naman yon. Delikado rin po yun. Ang tawag doon, hindi ka magtatagal doon, bandang dulo, bababa ka din, susuko ka rin.
Kasi kailangan nararamdaman mo. Alam mo sa mga musician, nararamdaman niyo pa ba yung ginagawa niyo? No? Dapat nararamdaman natin yan. Sa mga pumipindot, sa mga ilaw, sa mga sounds na yan, sa multimedia, sa bawat click niyo ba, nararamdaman niyo pa rin yung wow, thank you Lord. Kasi ginamit mo ako dito. Thank you Lord, pinili mo ako. Sa mga ushers, yung mga pagngiti niyo pa ba, ay nararamdaman yung ang sarap mumiti. Ang sarap mag-welcome. Ang sarap na kung saan yung mga tao sa harapang pamipintuan pa lang, naramdaman na yung presence ng family. So, dapat nandoon yung excitement. Kaya, be careful, no? Ito yung bibigay awareness sa atin. Pag di ka na nasasaktan, kapag di mo nagawa yung gusto ni Lord, isip-isip na tayo. Delikado yan. So, okay? So now, how to experience the special moment of your life? How to experience the special moment of your life? First, position yourself strategically to experience the presence of God in a deeper way. Sa verse 3, Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Position yourself. So, ibig sabihin, para hindi ka mawala, hindi ka makalimot, iposition mo sarili mo doon sa bagay na lagi mo siyang maalala. Lalo mo siyang mararamdaman. Yan. So, kagaya po ni Samuel, nandun siya sa tabi, doon sa natutulog sa tabi ng Ark of the Covenant. Parang parang ito, no? Bro, bakit yung pinagpere ko kay Lord, wala pa? Sabi ng kaibigan niya, bro, focus muna tayo sa gusto ang paggawa sa atin, Lord. Hindi yung lagi gusto natin hingiin kay Lord. Kasi maraming bagay, nakabase po tayo sa ibibigay at gagawin ng Lord. Nakakalimutan natin, meron din pinapagawa ang Lord sa atin. Dapat balanse. Kung meron kang hiningi kay Lord, gawin mo rin yung kanyang pinapagawa. Kaya sabi doon, focus ka muna sa mga bagay na gusto ipagawa na sa atin ni Lord. Hindi yung laging gusto natin yung hingiin kay Lord. Yan. Kasi pag ma-out of focus po tayo. Okay. Pangalawa, position yourself strategically to hear God clearly. No? I-position mo sarili mo strategically to hear God clearly. Ayan, kagaya nga meron po tayo mga devotion, meron tayo mga basa ka ng Bible, makinig na mensahe, no? In 1 Samuel chapter 3 verse 4 that the Lord called Samuel and he said, "Here I am." Kapag ikaw ay sa tingin mo tinatawag ka ng Lord, ano dapat sagot? Yung katabi ko na lang po, Lord. Tama. Or, Lord, speak. Your servant is listening. Pag nakikinig tayo ng message at merong parang bagay na tatama sa atin, ano reaction natin? Sikuhin yung katabi, para sa iyon. Kaya yung katabi mo, bumubuti, bumabait. Ikaw, hanggang ngayon, ang pait. Yan. So, dapat, Lord, speak. Your servant is listening. No? Sabi nga ng artistang ito, no? Di bali nang magalit sa akin ang mundo, wag lang magtampo sa akin yung Diyos ko. Ito, nakakatuwa po ito Dati inis ako dito sa artistang ito, sa komedyanteng ito Kasi bastos yung bibig niya, yung mga word na ginagamit niya masyadong Pero ngayon, grabe ito. Pag yung komedyante niya, natural yun Ginagamit pa rin niya. Pero dinadala niya sa ending, sa pagpupuri sa Panginoon. No, meron siyang ngayon na parang nandun siya sa isang bar. Oo, pero dinala niya yung mga tao sa pagpupuri sa Panginoon. Nakaka-amaze kasi gulat ka, no? Ang dami palang mga nandoon na nagsisimba rin pala. Nagkabukuhan ba? Pare-pareho mga Kristiyano, nagtago sa bar. No? Pero at least nandun yung tinatawag nating, meron siya ngayong intensyon, okay, napapatawa ko kayo, pero hindi nyo alam, dadaling ko kayo sa Lord para maramdaman nyo higit na tawa at galak sa puso. Dahil pag si Lord kasama natin, higit yung pagpapala, higit yung biyaya, higit yung galak na matatanggap natin. Amen? Pangatlo, position yourself to be used by God mightily. Position yourself to be used by God mightily. In verse 1, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Yan. Kaya nga sabi nga, ito palagi natin challenge, umalis ka sa usual place mo and do something unusual. It's time for us
Umalis sa usual place and do something unusual. Kaya minsan may mga, inaalaw ng Lord, may pambulabog eh. Kasi baka mamaya masyado ka naging kampante sa lugar na yan, ayaw ng Lord magstay ka dyan. Kasi hindi ka pang dyan lang. Gusto ng Lord, umangat pa ng level. Kaya sabi niya, umalis ka sa usual placement, do something unusual. Wag lang ganito. Wag yung as usual, wala na naman siya. No? Dapat, umalis ka sa usual place mo and do something unusual. Hindi yung umalis ka sa usual place mo, wag yung as usual, wala na naman siya. Bago ko po kayo dalhin sa pagwawakas, sa isang challenge, panoorin po natin tong video na ito. When you are doing something for the Lord, pag-iinitan ka talagang kalaban. Kaya sa totoo po, kung nagsiserve kayo kay Lord, pakinggan niyo to kung nagsiserve kayo kay Lord, while it is true that God promised protection, kasi may attacks. Saan mo gagamitin yung protection kung walang attacks? Saan? Isipin mo, binigyan ka ni Lord ng bulletproof, sinuotang ka. Ano ibig sabihin? Barilan ang pupuntahan mo. Wala ka naman buffet, naka-bulletproof ka. Di ba yung SWAT team, full gear yan. Timan sa tingin nyo saan pupunta yan, sa birthday party? Sabi ni Paul, suot ninyo yung puro panggera yung suot eh. Kailangan may shield ka, may sword, may breastplate, lahat. Bakit? Gera pupuntahan mo, atakihin ka dun. Di ba sa basketball, yung pinakamagaling, laging dinodouble team. Pinag-iinitan eh. Ganun talaga. Ngayon, kung wala man lang atake sa buhay mo, mag-isip ka. Baka akala mo, kasi highly favored ako. Hindi, baka kaya walang atake sa buhay mo, baka tropa kayo. Baka tropa kayo nung... Hindi, wala ka sa radar niya eh. Sino yun? Sabi ni Satan, sino yun? Wala naman damage yan sa amin. Hayaan mo yan, pakasaya siya. Kasi kung yung mga papunta sa impyerno, naaagaw mo, papunta kay Lord, isipin nyo yun. Sabi ni Satan, sandali, sales na yun nawala pa. Bira, sino ba yan? Sino ba yung agaw ng agaw na yan? Pag-iinitan ka talaga. Kung ikaw ay may pambulabog, may mga bagay na humahadlang sa iyo, kasi nga, pag-iinitan ka ng dyablo. Dahil lalo yung mga candidate for the encounter, pag-iinitan ka eh. Kasi nga, dahil pag ikaw ay nakapag-encounter, wala na siyang magiging puwang sa iyo. Pag ikaw ay nakapag-encounter, definitely mahihirapan na si Satan sa iyo. Pag ikaw ay naging part ng victory group or ng mga life group, mahihirapan si Satan. Kasi may katuwang ka mananalangin eh. Pag ikaw'y naging bahagi ng church, mahihirapan si Satan. Kaya ang gagawin niyan, pipigilan ka mag-church. Pag ikaw ay nagdi-devotion, lagi kang may baon, mahihirapan si Satan na pabagsakin ka, kaya sasabihin sa kanya, mas masarap matulog. Pag-iinitan ka, guguluhin ka, kasi nga, maaagaw ka. Kaya kung may mga bagay po tayong pinagdadaanan, may mga bagay na pambulabog, lalo kang tumindig, lalo kang kumapit kay Lord. Kasi, para hindi ka maagaw ni Satan. Amen? So, do something that is unusual that will birth your special moment. Do something that is unusual that will birth your special moment. Si Peter po, ang ginawa niya, umalis sa boat. Peter stepped out of the boat. Si Naaman dipped himself 7 times in Jordan River. Si Joshua marched 7 times at Jericho. Si Zacchaeus surrendered everything to Jesus. Yung widow at Seraphat obeyed the voice of the prophet. And the young boy, with 5 loaves and 2 fish, gave it all to Jesus.
Si David, faces Goliath. Ang tanong, how about you? Dapat ikaw, especially the delegate, you, come on. You attending encounter at magpapa-process. Amen? You attending encounter at magpa-process. Huwag kang magpabulabog. Pag-iinitan ka ni Satan. Pero, ang nasa iyo, dapat i-recognize mo, ay mas makapangyarihan pa kay Satan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang dugo, pinagtagumpayan niya po tayo. Kaya patuloy po tayong lumaban. Patuloy tayong tumindig. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Natural lang yan, pag-iinitan ka ni Satan. Sabi nga po sa video, di ba? Pag walang ginagawa sa Satan sa iyo, hindi na nag-aaksaya ng panahon, ibig sabihin, tropa kayo. Hindi nag-e-effort kasi, bakit pa ako mag-e-effort? Mismo siya, tamad. Tamad gawin yung dapat gawin para sa Panginoon, para sa akin. Kaya sabi ni Satan, hindi ko na pag-aaksaya ng panahon yan. Ang babantayan ko yung katabi mo kasi sobra. Pag ito ay nagtuloy-tuloy, mahihirapan ako. Kaya, kapatid, Huwag kang magpapabulabog. Tuloy ka sa pinagagawa ng Panginoon. Kasi, this is your moment. Amen? Ay, pula tayo tumayo. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Now it's time to sing. Moments like this. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Let's sing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. Oh, in moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord.
song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I praise you, Lord. Singing, I praise you, Lord. Singing, I praise you, Lord. I praise you. Sige po, tatawagan po yung mga mentors together with your mentees na mga candidate for our encounter. Selyuhan po natin sila. And samahan niyo po kami sa panalangin. Ituon po natin ating mga kamay sa kanila. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Father God, sa mga pagkakataong ito, nadalayan po namin sa iyo ang mga delegates, Panginoon. Lord, marahil ang kaaway ay inis po sa kanila. Dahil meron silang gagawin na kung saan, Panginoon, mas makakatagpo kanila, Panginoon, mas makilala na kanilang sarili. Marahil, Panginoon, ang kaaway ay merong mga bagay na gustong gawin para hindi sila mapaka-focus, hindi sila matuloy. But, Lord, ngayon pa lang, Panginoon, we decree and declare victory sa kanila, Panginoon, buhay. Selyo mo sila ng iyong kapangyarihan. Kobera mo sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, Panginoon, na ang kaaway walang magagawa para sa kanila. Nadalangin din po namin, Panginoon, yung wala po dito, nasa kanilang mga bahay, o nasa online, Panginoon. Lord, inyo nga po silang selyuhan ng iyong banal na dugo. Sa ganun, Panginoon, makita ng kaaway, Panginoon, na sila po ay pag-aari mo na, Panginoon. Wala nang makakabulabog sa kanila, tuloy-tuloy, Panginoon. And bibigyan mo rin po sila, Panginoon, ng courage ipaglaban, Panginoon. Hindi kami papayag, hindi sila papayag, Panginoon, na yung moment na ito ay lalampas para sa kanila. Lord, maging yung taga-GMA, Panginoon, dinadalangin po namin, mga candidates doon. Lord, maging mga mag-refresh, Panginoon, Parigan, mag-observe, Lord, yung nga, Panginoong, selyuhan ng lahat, maging staff ng encounter, Panginoon, ng Victory Retreat. Lahat kami, Panginoon, maggamit mo mightily for your glory. Kaya, Panginoon, iayos mo po ang lahat, aming mga puso't isipan, ng aming mga spirit, Panginoon. Para tunay, Panginoon, sa gawain ito, tunay na makatagpo ka ng maraming kaluluwa ng higit, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa ino po namin nabilin ang kabuuan ng Victory Retreat, mga candidates, tunay, Panginoon. Amin na po, Panginoon, sinaselyo nito ng iyong kapangyarihan, ng iyong pangalan, Lord Jesus, at ng iyong banal na dugo. And Lord, in your name, amin po, Panginoon, inuutusan ng iyong mga anghel sa kalangitan. Bantayan po sila, Panginoon. Bantayan, Panginoon, sila nang sa ganon, Panginoon, walang anumang
plano ang kaaway na magawa para sa kanila. So, Father God, ngayon pa lang, Panginoon, kinikilig na po namin ang katagumpayan sa gawain ito. Kaya, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga anak na ito. Handa mo sila physically, emotionally, psychologically, higit sa lahat, spiritually. Na tunay, Panginoon, makakatagpo kanila, Panginoon, na higit. Kaya Lord, salamat sa gabing ito, maging sa encouragement, na tunay, Panginoon, pinakita mo sa amin, Panginoon, sa aming buhay, sa aming paglago, lagi ang kaaway ay merong gagawin. Pero Lord, pag malinaw sa amin, na Panginoon, pinili mo, na kami mga anak mo, Panginoon, ipaglalaban po namin ito, Panginoon. Tutulungan mo kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kapangyarihan. Tutulungan mo kami, Panginoon. Kaya Lord, patuloy sa aming paghaya muli, sa aming paghiwa-hiwalay, tunay babaunin po namin, Panginoon, ang lakas mo lang sa iyo, ang kapangyarihan mo, ang iyong mga pangako, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, at maging ang iyong pagbabantay. Tunay, Panginoon, aming pinanghawakan, aming pong dadalhin to, Panginoon, sa aming pag-uwi, at dalhin mo kami sa aming mga tahanan, na maramdaman even ng aming mga kapamilya, na meron kayong ginawa sa amin sa gabing ito. Kaya, Panginoon, sa aming paghayo, samahan mo kami, at yung nga, Panginoong, i-release ang iyong blessing. Ngayon, tanggapin natin ang pagkapala ng Diyos, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang patuloy na mga pangako at kanyang pagyakap ay sumaatin. Humayot tayong taglay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu nang sa ganung makapamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon na sa mga araw na darating, in Jesus' name, Amen and Amen. Amen. See you on our victory retreat. Amen. To God be the glory.